Ang ginan ko sa araw na, nakapasa ang asawa ko sa civil service exam. Nahuli sa isang lugar na bawal. At ang asawa ko ay nagkamali, na akala ay tatay ko. Ayaw magbayad para mailigtas siya. Nagpautang pa ng 60,000 sa kanyang kaibigang lalaki, para makabili ng mamahaling kotse. At ako, sa sariling mga kamay, pinutol ang kanyang pangarap na makalabas. Huwag nang mag-video, tatay. Lin Sheng. Ililigtas mo ako. Ililigtas mo ako. Tatay, ito. Kasamahan, kumusta? Siya ang biyenan ko. Ano ang kasalanan niya? Pumunta siya sa isang bawal na lugar. Napakasama ng sitwasyon. Multa ng 5,000 piso. Sa loob ng 3 araw. Bayaran sa tanggapan ng batas. Hindi. Nako, Lin Sheng. Natapos na ni Yao Yao ang pagsusulit. Naghihintay na lang siya ng resulta. Hindi pwedeng dahil sa akin. Maapektuhan ang kanyang background check. Kailangan mo akong iligtas. Iligtas mo ako, Lin Sheng. Sheng, ang bait mo talaga. Pag nakaraos na ako. Ako na ang bahala sa'yo. Yao Yao, mag-aral ka ng mabuti. Dito sa bahay. Ako ang bahala sa lahat. Si Yao Yao ang nag-aasikaso ng pera sa bahay. Si Yao Yao ang nag-aasikaso ng pera sa bahay. 5,000 piso lang naman. Makakalabas na si Papa agad. Colonel Lin, ito ang listahan ng mga nakapasa sa civil service exam. May isang nagngangalang Chu Yao. Chu Yao. 5 taon na ang nakalipas, mas pinili ni Sheng. Tumakas siya sa bahay, para lang makasama siya. Ang babaeng iyon ay siya. Oo. Noon, akala ko masama ang ugali niya. Ayaw ko siyang tanggapin. Hindi ko akalain na siya pala ay masipag. 5 taon na. Panahon na rin para kilalanin sila. Sabi mo, ikaw na maganda na tao. Bakit si Lin Sheng na walang background at walang kakayahan? Bakit hindi na lang ako? Huwag mong sabihin na kapag dumating ang panahon, buhay ko ay sayo na. Hindi. Kuya Hao. Nagbibiro ka lang. Asawa ko. Naghihintay pa siya sa bahay. Narinig mo na ba, yung tatay ni Lin Sheng sa ating lugar, nahuli sa ilegal na transaksyon. Hanggang ngayon, hindi pa siya pinalaya. Nakakahiya sa 3 tao. Ano ang sinasabi nyo? Ang tatay ni Lin Sheng nagpunta sa isang masamang lugar. Nahuli siya. Ay, tera na, tera na. Yao Yao, nung nagmakaawa ka sa akin noon, hindi mo sinabi na ang biyenan mo. Nahuli na pala. Ngayon ay may pagsusuri sa politika. Sa mga kritikal na sandali, ito ay isang malaking dungis. Hindi. Kuya Hao, kailangan mo talagang tulungan ako sa bagay na ito. Ako. Huwag mag-alala. May paraan naman. Kaya lang. Mahal. 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 May nangyari kay tatay. Hindi ba nasa iyo ang ATM card ng pamilya? Bigyan mo ako ng 5,000. Dali. Lin Sheng. Nahuli ang tatay mo. Maaapektuhan ng background check ko. Maghiwalay na tayo. Hiwalay. Ano ba itong sinasabi mo, mahal? 5 taon na. Hindi ko pa rin kilala kung sino ang tatay mo. Wala akong alam tungkol sa kanya. Pero ngayon, sa gitna ng aking pagsusuri, nagkakaproblema siya. Gusto niyang sirain ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya natin. Narinig ko na ang tatay niya. Hindi gusto si Chu Yao. 5 taon na. Hindi pa nakipag-ugnayan sa anak niya. Si Chu Yao, sa wakas, malapit nang makabangon. Hindi ba ito? Sadyang pinipigilan siya. Mrs., baka nagkamali ka. Hindi ako ang nahuli. Pagkakamali. Anong pagkakamali? Mas gugustuhin mo bang makita ako, na masira ang kinabukasan, para lang iligtas ang iyong matandang ama, na hindi pa rin makontrol ang kanyang pangangailangan? Chu Yao, hindi ba't hindi ka naman inagrabyado ng tatay ko? Linisin mo ang bunganga mo, malinis. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakatingin sa mga pwesto sa Pampang? Nagpursigi ako ng halos buong buhay ko. Kailangan bang masira ng pamilya mo ang taong iyon, para lang masiyahan ka?
Tapos na ang pagsusulit ni Yaw Yaw. Naghihintay na lang na makalabas. Huwag sanang dahil sa akin. Maapektuhan ang kanyang pagsusuri. Kailangan mo akong iligtas. Yaw Yaw. Alam kong mahalaga sa'yo ang pagkakataong ito. Kaya kailangan natin agad na iligtas si Papa. Ito. Resibo ito mula sa pulis. Basta bayaran natin ang 5,000 piso na multa. Mail iligtas natin si tatay. Magkakaroon ka pa ng pagkakataon sa pagsusuri. Pagkakataon. Ang pagkakataong ito dahil sa tatay mo. Nasayang lang. Ano pa ang mukha mo? Gusto mong gumastos ako para iligtas siya. Chu Jianmen. Tanga. Lumabas na siya mismo ang nagkamali. Nahuli siya sa maling transaksyon. Sa buhay na ito, hindi na siya makakaahon. Pero ang manok na nasa bibig, hindi dapat makawala. Ah, anong nangyari? Wala. Isang pirasong papel lang yan. Yaw Yaw, ang pinakaimportanteng bagay ngayon, ay makalabas ka. Lin Cheng, sabi ni Hauge, natutulungan niya akong makalabas. Yung pera sa card, ginamit ko na, pambili ng kotse para kay Hao. Ngayon sa card, wala nang natira. Kalimutan mo na yan. Tama na. Lin Cheng, yung asawa mo. Matagal ka nang hindi gusto, at pati na rin ang iyong tunay na ama. Hayaan mo na lang siyang mag-isa. Yaw Yaw, tayo na. Tayo na, sakay na. Ang order mo sa Junyo Hotel ay malapit nang mag-expire. Pakidala agad. Mayroon ka pang 2 araw. Bilisin mo. Pwede ka pang kumita. Ay naku. Bakit tuwing nasa hotel, laging payong ang binibigay? How? Basta sigurado ka. Yung tungkol sa tatay ni Lin Cheng. Hindi makakaapekto sa background check ko. Papangako ko sa'yo. Sino? Papangako ko sa'yo. Sino? Walang problema. Walang problema. Dumating na ang in-order kong payong. How? Kuya How? Hindi ka pa. Sagutin mo ako. Yaw Yaw, huwag kang mag-alala. Ang responsable sa listahan na mag-audit ay ang hepe. Ang pangalan niya ay Lin Hao Tian. Siya ang tiyuhin ko. Sabi mo may koneksyon tayo. Ang pag-ahon mo. Sigurado na, di ba? Ang damit ko. Bulag ka ba? Kailangan mong magsikap sa hinaharap. Kapag nakarating ka na sa Pampang, hindi ko na kailangang sumiksik sa sirang bus na ito. Oh, ipinagkakatiwala ko na kay Hao ang lahat. Kaya pala kayo. Matagal na palang nagtatago sa akin. Chu Yaw. Hindi ka naging mabuti sa akin. Kaya pagbabayaran mo ito habang buhay ka nang hindi makakaahon. Pero si Zhang Hao, nagkunwari, na pamangkin ni Commander Lin. Ang tatay ko, ay walang ganitong, walang utang na loob na pamangkin. Attorney, Wang ba? Gusto kong mag-divorce. Ginoong Lin, habang inaayos namin ang pag-divorce ninyo, natuklasan namin na sa pangalan ninyo, may utang na 60,000. Kailangan itong bayaran ng mag-asawa. Yung pera sa card, ginamit ko na, pambili ng kotse para kay Hao. Ngayon, sa card, wala nang natira. Dahil hindi mo pa alam, iminumungkahi ko na pumunta ka sa bangko at kumuha ng personal debt notarization. Sige. Personal na utang, notaryo ng paghahati. Oo.
恭喜李先生，公约夫妻关系承担并不属于您的债务负担，您解放了。3 araw na. Hanggang ngayon wala pa ring bayad sa multa. Ang pulis. Dapat pumunta na sila dito, di ba? Lin Sheng. Bangko. Bakit tumawag ang bangko sa akin at sinabi, creditor, naging ako na lang mag-isa. Ang 60,000 utang na ito. Gusto mo ba akong patayin? Gusto mo ba akong patayin? Ano? 60,000 utang. Lahat ay nasa iyo na. Lin Sheng, wala kang konsensya. Gusto mo ba? Pinatay mo ang anak ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Noong 1 taon, niloko mo ako para bayaran ang 20,000 utang sa sugal. Hindi ba gusto mo rin? Napatayin ako. Ikaw. Ako, ay. Paano mo nagawang sumagot sa akin? Ma, huwag ka nang magalit. Hindi ka ba kontento sa paghiwalay natin? Ganito, basta't pirmahan mo ang kasunduan tungkol sa utang natin. Tapos na ang usapan natin. Sige na nga. Pinapatawad kita, HMPH. Buti alam mo. Ang anak naming si Yao Yao. Ay, hindi. Lin Sheng, nababaliw ka ba? Alam mo ba ang kontratang ito? Ilang koneksyon ang ginamit ko para lang mapagawa ang abogado ng mga papeles. Ikaw. Hindi ba't sa mga nakaraang taon? Ako'y nagsikap ng husto para suportahan kayong lahat na parang mga linta. Kaya't iniisip nyo na ako'y isang tanga. Ngayon sasabihin ko sa inyo, hindi lang itong 60,000. Ang tatay mo, ang nanay mo, pati ikaw, kayong buong pamilya, lahat ng gastos sa pagkain, inumin, at iba pa. Ako, ni isang kasing ay hindi ko nababayaran. Ang buhay o kamatayan ninyo, wala na akong pakialam. Ako. Hindi na kita pagsisilbihan. Ikaw na walang kwenta. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na ibaliktad ang mesa. Walang kwenta. Sige. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang walang kwenta ay maghihiganti sa iyo. Noong 1 taon, lumuhad ka sa harap ko para tulungan kang bayaran ang utang mo sa sugal. 20,000 lahat-lahat. Nakasulat ito sa papel ng malinaw na malinaw. Ngayon, bayaran mo na. Ako ang ginan mo. Gusto mo bang bayaran ko ang utang? Yao Yao, narinig mo ba? Naghihintay lang siya sa'yo na kumita ng pera, tapos iinumin ang dugo mo, kakainin ang laman mo, at huhuberin ka ng butot kalamnan, bago siya makontento. Aba, akala ko, nakalabas na siya. Mag-ingat ka. Mas mataas, mas malakas ang bagsak. Ikaw. Ay nako. Ikaw. Nakakainis ka talaga. Katulad ka ng walang hiyang tatay mo. Yan ang nararapat sa'yo. Makulong ka sana. Ma, masama ang puso mo. Huwag kang magalit. Hindi si Lin Sheng. Yao Yao, buksan mo ang pinto. Ikaw si Lin Sheng, di ba? Ito ang parusa ng tatay mo. Ano? Ginoong tagapagpatupad ng batas. Nandito na pala kayo. Ang tatay mo talaga, walang hiya. Bakit hindi na lang siya mamatay? Ang anak naming si Yao Yao, napakahirap ang pinagdaanan. Bago nakarating dito, sinira lang ng tatay mo. Ang mga katulad ng tatay mo, mas mabuti pang mabulok ka sa kulungan. Huwag ka nang lumabas habang buhay. Huwag mo akong guluhin sa pag-ahon ko. Kasamahan, baka nagkakamali ka. Ang dapat naming parusahan ay kasamahan. Walang pagkakamali dito. Ang anak naming si Yao Yao, ang malas naman, na magkaroon ng biyenan na manyak. Kawawa naman siya. Kami ay matatag, na hindi siya papansinin. Dalhin mo na siya agad. Kasama, salamat sa pagod mo. Ako na ang bahala dito. Tama. Kahit mamatay ako, hindi ko gagawin. Kung ganoon, imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ano ba talaga ang nakasulat? Kanino ang pangalan? Ano? Ang nahuli ay ang tatay ko. Yao Yao. Hindi ito maaari. Umuwi ang tatay mo sa probinsya para mag-alay sa mga ninuno. Imposible ito. Siguradong may pagkakamali. Umuwi ang tatay ko sa probinsya. Tatawagan ko siya para itanong. Hello. Ang tinatawagan mong numero ay naka-off. Ma, hindi ko siya makontak.
Yaw, huwag natin. Takutin ang sarili natin, pwede ba? Sa probinsya, mahina ang signal. Kaya normal lang na hindi makontak. Kami ng tatay mo, ay kasal na ng 30 taon. Hindi niya magagawa sa akin ang ganitong bagay, na magloko sa labas. Bakit ka tumatawa? Oh, alam ko na. Yung tiket, kakapalat mo lang, para sa tatay mo, ginawa mo kaming bitag. Tama. Lin Sheng, para lang sa 5,000 piso. Paano mo nagawang sir-an ang tatay ko? Tanga. Talagang sarili mong kasalanan. Hindi ka mabubuhay ng ganito. Ganito mo ako tratuhin, ha? Hoy. Pulis ba ito? Ikaw ba si Chuyaw? Kailan ka magbabayad ng multa? Nasa kustodiya pa rin siya ngayon. Ang multa, hindi na namin babayaran. Tungkol naman sa taong nagkamali sa transaksyon. Pakisuyo, parusahan niyo siya ng mabigat. Narinig ko, malapit ka na raw magpa-verify. Kung ang iyong ama, kung maparusahan ka ng mabigat, ang iyong pagsusuri, ay hindi na kailanman makakapasa. Huling beses ko nang itatanong sa iyo, ang multa na ito, sigurado ba kayong hindi babayaran? Oo, sigurado ako. Ay naku. Paano naging ganito? Nagpursigi si Yaw, 5 taon bago siya nakarating sa Pampang. Hindi niya ako pwedeng pabayaan. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi pwede. Tumahimik ka. Yaw, ang boses niya. Bakit parang boses ng tatay ko ito? Bakit parang boses ng tatay ko ito? Hello. Mga kasama sa pagpapatupad ng batas. Yung tunog kanina ay, walang problema. Isang preso lang ang nagkakagulo. Ha? Mabuti naman. Mabuti naman. Siguro sobrang galit ko lang. Mali ang dinig ko. Ay naku, sabi ko na, huwag kang mag-alala. Hello, mga kasama sa pagpapatupad ng batas. Kailangan yung siguraduhin na, yung tunay na ama ni Lin Sheng, yung taong sangkot sa ilegal na transaksyon. Kailangan yung hatulan ng mabigat, mas mabuti pang habang buhay. Ikulong siya sa loob ng pulungan. Huwag siyang palabasin, para hindi na siya makapaminsala sa lipunan. Mga kasama sa pagpapatupad ng batas. Pasensya na sa abala. Sige, salamat. Salamat sa pagod ninyo. Pag-usapan natin ito. Ay naku. Pala, dinala nila ako. Akala ko ibang tao. Zhang Fengxiu, ikaw na tanga. Ikaw at si Yaw, pareho niyong sinira ang lahat. Tahimik na ngayon. Hindi na makakalabas ang tatay mo. Yaw, malapit ka nang makalaya, ang inutil na yan. At isa pa, may tatay siyang dating bilanggo, matagal na siyang hindi bagay sa'yo. Bakit kaya, maghiwalay na kayo, kukunin ko, ang mga papeles ng annulment. Nako. Pati ang mga papeles ng annulment ay handa na, nanay. Nako, Yaw, magising ka na. Sa ganitong klaseng pamilya. Kung dadalhin mo siya, nakakahiya yan. Huwag mong asahan, na matutulungan ka niya. Gusto mo ba, na magbuslang, habang buhay? Yaw, ano pa ang pinagdadalawang isip mo? Si Zhang Hao, ang tiyuhin niya, ay isang opisyal. Isang salita lang niya, pwede ka niyang iangat at gawing prinsesa. Siya, isang inutil. Bukod sa pabigat sa'yo, ano pa ang magagawa niya? Ang tatay niya, nahuli sa ilegal na transaksyon. Nakakahiya talaga, hindi nakita pagsisilbihan. Ang damit ko, ang pag-ahon, hindi ba maayos na? Mag-ingat ka, mataas ang bagsak. Tama si mama. Pirmahan mo na. Sa hinaharap, huwag ka nang magpumilit dito, tungkol sa yung electric bike sa ibaba, isipin mo na lang na regalo ko sa'yo, bilang huling respeto, sa ating dalawa. Magpumilit. Sobra ka naman. Ako nga. Matagal ko nang inaasam. Ako nga. Matagal ko nang inaasam. Anak. Ang tagal na nating hindi nagkita. Narinig ko na ang asawa mo ay nakabalik na. Gusto ng tatay mong umuwi ka, para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Mas magiging maganda rin, para matulungan mo ang asawa mo. Pilit na umaakyat. Akala mo, sa wakas ay naabot mo na ang nais mong antas. Ngunit hindi mo alam na ang pintuan na pilit mong pinapasok ay kinalakihan ko na. Ay naku. Dati halos mamatay ka na. Ngayon, bigla na lang, pumayag ka agad. Ikaw,
Hindi kaya, may binabalak kang masama, ikaw ha, pwede naman. Pero, may ilang bagay na kailangan nating linawin ngayon. Ang dot sa kasal, dapat ay 200,000, dagdag pa sa 5 taon. Kumain kayo sa akin, tumira sa akin, uminom sa akin, hindi ba dapat? 1 milyon na. At saka, yung utang mo sa akin dati, yung 20,000, lahat-lahat ay 140,000 sa loob ng 3 araw. Ipadala mo ang pera sa akin. Hoy, alam ko na hindi ka mabuting tao. 140,000. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Magnakaw. Sige. Sinasabi ko sa inyo, ako ang bumili ng bahay na ito. Ang mga bagay dito, ay pinaghirapan ko. Itapon nyo, lahat ng gamit nila, kayong buong pamilya. Lumayas kayo ngayon. Hoy hoy, huwag gumalaw. Huwag mong galawin yan. Iyan ay ipinadala mula sa probinsya, para ipagdiwang. Ang pag-ahon ni Yaw Yaw. Ilagay mo yan. Ilagay nyo lahat yan. Lumayas ka na. Lin Sheng, 5 taon tayong mag-asawa. Kailangan mo bang gawin ito? 3 araw mula ngayon, ay ang iyong victory party. Pumirma ka na ngayon, at ibalik ang pera sa akin. O kaya, pupunta ako sa iyong victory party, at sasabihin ko sa lahat, na hindi ka pumasa sa background check. Sa oras na iyon, makukuha mo pa kaya ang posisyon. Magkaibang bagay pa rin yan. Yaw Yaw. Hayaan mo na. Kasi, sa totoo lang, malapit ka na. Mapang-asawa si Zhang Hao na. Mayamang lalaki. Pumayag ka na lang. Huwag mong hayaang maapektuhan ang kinabukasan mo. Sige. Tapos na tayo. Huwag kang magsisisi. Deal. Ay naku. Ang galing. Sa wakas, natanggal ko na ang inutil na ito. Kasama si Zhang Hao, masarap ang buhay. Hindi na tayo kailanman maghihirap, buhay ng mga mababang uri. Para hindi ka magsisi, gusto kong aminin mo sa harap ng lahat, na ang diborsyo ay dahil sa iyong kasalanan, at wala akong kinalaman dito. Tanga. Nangangarap ka pa rin. Sa victory party, sisiguraduhin kong maglaho ang inyong mga pangarap. Binabati kita, nagpapasalamat, si Miss Chu ay nasa listahan. Ang party para sa tagumpay ni Miss Chu ay handa na, tiyak na may kumpiyansa, narito kami. Nais naming ikaw ay matagumpay na makapasok, salamat sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, utang natin kay Zhang Hao, siguradong matatanggap ka ng maayos. Ay, nasaan siya, sa ganitong kaalagang okasyon? Bakit hindi pa siya dumarating? Tatawagan ko siya, sige. Tara. Hello. Hello, Kuya Hao. Nasa victory party ako. Ano, busy ako ngayon. Yung request mo, nagawa ko na. Hintayin mo na lang. HMM. Sige. Talaga bang nagawa mo na para sa kanya? Wala akong kakayahan para makipag-ugnayan kay Chief Lin. Niloloko ko lang siya. Ang tanga niyang babae. Tuloy tayo. Sige, Tara. Kuya Hao, siguro ay abala siya sa pagsusuri sa akin. Anong tinitingnan mo? Akala mo ba lahat katulad mo, na walang magawa, at nandito para makiusyoso? Oh, tingnan mo nga, itong si Kuya Hao. Ano na ang ginagawa ngayon? TSK. Huwag ka nang magkunwari dyan. Kung may oras ka pa, mas mabuti pang isipin mo, paano mo ilalabas ang tatay mong nasa kulungan, mula roon. Sir, ang victory party ni Miss Chu Yaw ay nasa loob. 5 taon na mula noong huli tayong nagkita. Hindi ko alam kung ang anak kong si Sheng ay tumaba o pamayat. Nagbago na kaya ang itsura niya? Tara na. Narinig ko, ang victory party ni MS Chu, si Commander Lin ay nagbanggit na siya mismo ang dadalo. Totoo ba yan? Ang daming gustong makakita sa kanya. Ang hirap, si MS
Chu, anong klaseng tao siya? Naanyayahan natin si Chief Lin. Ma, narinig mo ba? Si Kuya Hao ay, sadyang para sa akin, inanyayahan si Chief Lin. Sa pagkakataong ito, sigurado akong, magiging matagumpay. Sabi nga nila, bilang kapwa lalaki, mas magaling talaga si Zhang Hao kaysa kay Lin Sheng. Kapag ikinasal ka sa kanya, magiging masaya ka na. Dalawang tanga. Ang gusto nyong gawin, ay makipagkaibigan kay Commander Lin. Siya yung sinasabi nyo, na, hindi mapigilan ang sarili, na tatay ko. Sa tingin ko, kapag nalaman nyo, ang katotohanan, makakatawa pa ba kayo? HMM. Sino ang nagsabi sa'yo, na pwede kang makikain dito? Nasaan ang divorce certificate? Nakuha mo na ba? Ang divorce ay kailangan dumaan sa 30 araw, na cooling off period bago makuha ang certificate. Ikaw, wala kang kaalaman sa buhay. Tanga. Hoy, ikaw. Nasaan ang kasunduan sa diborsyo? Hay nako, tama na, ma. Mamaya na lang. Darating si Commander Lin, di ba? Hindi natin kailangang mag-alala sa hitsura. Ganito kasi, ako at si Lin Sheng ay naghiwalay na. Simula ngayon, siya at ang kanyang manyak na ama. Wala akong kinalaman dyan. Sige na, pwede ka nang umalis. Narinig mo ba, kami? Ikaw at ang ama mong matandang manyak, wala kaming kinalaman. Umalis ka na. Tingnan natin kung sino ang magpapalaya sa kanya. Ito, siya ba si Chief Lin? Ang tindig na ito, hindi kataka-taka, isang taong may kapangyarihan, kahit sa paglakad, iba ang dating. Ikaw nga si Chief Lin. Ito siya ang anak naming si Yao Yao. Ang piging na ito, ay para sa kanya. Yao Yao, batiin mo sila. Commander Lin. Chu Yao. Kahit hindi magkatulad ang ating estado, pero mahal na mahal siya ni Sheng. Siguro noong una, nagkamali ako ng tao. Ang kanyang ugali, mukhang maayos naman. Hoy ikaw, Ginoong Lin. Kailangan nyo kaming tulungan. Sobra siyang humingi. Gusto niya ng 140,000 bago makipaghiwalay sa aming anak na si Yao Yao. Hindi ba ito panloloko? Ano? Kayo ba? Maghihiwalay? Oo nga. Nahuli ang tatay niya. Halos naapektuhan ang aking pagsusuri. Maghiwalay na kami. Maswerte pa siya. Bukod pa dyan. Hindi ako. Kasama ang pamangkin mong si Zhang Hao. Magkasama ba kami? Akala mo ba gamit ang pagsusuri para takutin kami? Wala na kaming magagawa. Nandyan si Commander Lin. Sigurado ka na. Ganun ba? Tatay. Ikaw ang tatay niya. Sheng. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Tatay. Pasensya na, noon pa man. Dapat nakinig ako sa'yo. Sabi ko na nga ba? Paano nga ba si Commander Lin? Simple lang ang suot. Niloko niya tayo. Siya nga. Hindi talaga siya, kahit sinong Lin na pinuno, siya ay si Lin Sheng. Nagpunta sa masamang lugar, nahuli ang tunay na ama. Ano? Matandang manyak. Tumahimik ka, dahil sa sinabi mong iyan, maaari kitang kasuhan, ng paninirang puri sa isang opisyal ng gobyerno. Akala mo sino siya? Isang pekeng tao, nagpapanggap pa bilang si Chief Lin. Karapat dapat ba siya? Ako. Ang lakas ng loob mong itulak ako, ma. Lin Sheng. Ngayong nakalabas na sa kulungan ang tatay mo, dapat tahimik lang siya sa bahay, at magpakumbaba. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin siya dito, at magpanggap na si Colonel Lin? Paano kung magalit si Colonel, at ibunton sa akin ang galit niya? Anong gagawin natin? Sa tingin ko naiinggit sila sa'yo. Naiinis sila dahil nakalabas ka na. Nagpapanggap silang si Chief Lin, para makipagkaibigan sa atin. Tatamaan kita. Ikaw na walang kwentang tao. Ako. Ikaw, subukan mong galawin siya. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Ayoko na mabuhay.
Lin Sheng, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong itulak ang nanay ko. Yaw yaw. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Tumawag ka agad kay Zhang Hao. Sabihin mo na silang mag-ama. Nagpapanggap na si Commander Lin. At nananakit pa ng tao. Pauli si Zhang Hao. Ikulong silang mag-ama. Sa kulungan. Sige. Tatawag na ako ngayon. Kuya Hao. May tao dito. Nagpapanggap na si Chief Lin. Kuya Hao, may tao dito. Bakit ka tumatawag ulit? Sige na, tama na. Abala ako ngayon. Sa pulong kasama si Commander Lin. Mamaya na lang. Sandali, Hao. Narinig mo ba? Si Commander Lin ay nasa pulong kasama si Zhang Hao. Pagkatapos ng pulong, ang unang taong aayusin ay kayo. Nakakatawa. Sa tagal ko nang nabubuhay, ngayon ko lang nakita na may naglalakas loob na magpanggap na ako. Nagbubuhat pa ng bangko, buti na lang ang anak namin na si Yao Yao, at ang pamilya nyo, nag-divorce si Lin Sheng. Kung hindi dahil sa iyo, sa iyong walang hiya na ugali, hindi ka talaga makakapasa sa pagsusuri. Akala mo ba ngayon, makakapasa ka sa pagsusuri? Tawagan mo at ipaalam, hindi pumasa si Chu Yao sa pagsusuri, ayon sa regulasyon, kanselahin ang kanyang kwalifikasyon. Ano? Hindi ikaw ang nagkansela ng aking pagkatanggap. Natakot ako. Pinagtatawanan mo ako. Ikaw lang, matandang manyak. Nandito ka pa, umiarte ka pa, sige. Nandito ang telepono ko, halika, halika, tumawag ka sa harapan ko. Hoy ikaw, imbestigahan mo. Ibigay sa seguridad. Nang ahas kang agawin ang telepono ng nanay ko, tatawag ako ng pulis. Pakiusap, mag-ingay kayo. Malapit ng mag-alas 12. Mga tauhan sa lugar, mangyaring maghanda, sistema ng pag-check ng listahan ng mga nakapasok, mga bisita. Panoorin natin ang malaking screen. Sabay-sabay nating saksihan ang countdown ni MS. Chu Yao, ang oras ng pagbibilang. Sige na. Mahalaga ang abiso ng pagtanggap. Noong nakaraan, hindi mo ba sinabi na gusto mong kanselahin ang pagkatanggap ng anak kong babae? Ngayon ipapakita ko sa inyo, mag-ama kung paano natanggap ang anak ko sa paaralan. HMPH. Tay, pasensya na, dahil nasira ko ang iyong reputasyon, pero huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito. Hindi ko papayagan na kahit sino, ay basta-basta ka na lang Sir On. Sige, hihintayin ko. Narinig ko, tungkol kay Chu Yao, sa pagsusulit at panayam, parehong namumuna, dagdag pa ang koneksyon ni Zhang Hao. Ang unang pwesto, tiyak na sigurado na, oo naman, tingnan mo ang nanay niya, ang yabang, parang reyna. Oo nga, ang tao sa hinaharap, pero nasa loob ka na ng sistema, malayo ang mararating mo, oo nga. Lin Sheng, simula ngayon, malalaman mo, kung saan tayo nagkakaiba. Oh. Ito si Chu Jianmen, ang tunay na ama ni Chu Yao. Paano siya nakulong? Diyos ko. Kakainsulto lang ni Chu Yao sa tatay ni Lin Sheng na matandang manyak. Ang matandang manyak na ito, siya ba ang tunay niyang ama? Ano ba yan? Yung nahuli pala ay ang tunay na ama ni Chu Yao. Ang kinabukasan niya, tapos na. Huwag nang tumingin, lahat huwag nang tumingin. Ma, hindi mo ba sinabi na si Papa ay nasa probinsya? Bakit siya nahuli? Hindi ko alam, talagang hindi ko alam. Ikaw. Gumawa ng pekeng video gamit ang AI. Gusto mong isisi ang mga kalokohan ng matandang manyak mong ama sa tatay ni Yao Yao. Gusto mong sirain ang kinabukasan ni Yao Yao. Ikaw, wala kang konsensya. Hayop ka talaga.
Ngayon, sa harap ng lahat ng tao, ipaliwanag mo ito ng maayos sa akin. Bitawan mo ako. Tama ang sinabi ng nanay ko. Ikaw lang, ang tatay mo, ang gagawa ng ganitong bagay. Ikaw, hindi mo makontrol ang sarili mo. Matandang Manny Okis, sinira mo ang aking pagsusuri sa politika. Dapat noon pa lang ay pinabayaan kita, na makulong sa presinto, hanggang mamatay ka. Chuyao, nababaliw ka ba? Hindi si Lin Sheng, nang ahas kang itulak ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako, Ting. Sige. Huwag mo akong sisihin, kung hindi ako magpapakita ng awa, sinasabi ko sa'yo, ngayon. Aminin mo na lang, na peke ang video na ito, o kaya, tatawag ako ng pulis ngayon din, at isusumbong ko kayong mag-ama, pinagkakaisahan mo ako, peke ang video, sinisira ang kinabukasan ko, tingnan mo. Sino ang paniniwalaan ng pulis? Ako ba o ikaw? At ang tatay mong, matandang manyak. Chuyao, pag-isipan mong mabuti. Sa aking posisyon, wala kang ebidensya na magrereklamo. Talagang pagsisisihan mo yan. Pagsisisihan. Ikaw, isang matandang manyak na posisyon, ang magpapasisi sa akin. Yaw-yaw. Huwag mo na siyang patulan. Ngayon, tayo, ay pababagsakin, ang mag-ama, at sisirain. Ito'y dahil pinilit niyo ako. Hepelin. Yaw-yaw, tingnan mo, yung opisyal na iyon. Pagpasok pa lang, nakatitig na. Tingnan mo, tatay ni Lin Sheng. Siguradong nakilala niya, isa siyang matandang manyak. Mamaya, siguradong mapapatunayan niya, na peke ang video na iyon. Ang galing. Lin Sheng, narinig mo ba? Hintayin natin, may patunay ang pulis, na ang video mo ay gawa ng AI. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang. Hoy, kasama. Lin. Kasama sa pagpapatupad ng batas, kailangan mo kaming tulungan. Ang matandang ito, gumawa ng pekeng video gamit ang AI, para sirain kami, ang kinabukasan ng anak kong babae. Dali, ikulong mo na siya. Oo nga. Hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang video na ito. Hindi ba ito ang kinuha ko mula sa bodycam ng pulis? Paano ito naging peke? Ano? Ano? Ang ibig mong sabihin, si Lao Chu ng pamilya namin, talagang nahuli siya. Ay, imposible yan. Si Lao Chu ng pamilya namin, napaka-honest na tao, buong buhay niya. Kahit bigyan mo siya ng 10 tapang, hindi rin siya maglalakas loob na gawin iyon. Ang mga ilegal na bagay. Oo nga, napakabait ng tatay ko, hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Oh, alam ko na. Si Lin Sheng ba, ang inutil na iyon, ang nagpadala sa inyo para lokohin ako? Lin Sheng, ginawa mo ito para sirain ang aking pagsusuri. Talagang wala kang puso, ikaw ah. Kung patuloy kang mag-iingay sa harap ko, parang asong ulol, hindi lang isang sampal ang aabutin mo. Kasamahan, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Si Chu Jianmen ilang araw lang ang nakalipas. Nahuli sa isang masamang lugar. Malubha ang sitwasyon. Tumanggi pang magbayad ng multa. Sentensyang pagkakulong ng 1 taon. Itong leopard print na salawal. Iniwan niya ito noon. Paano ka nagkaroon ng litrato ng salawal ng asawa ko? Hindi, ma. Ito talaga ang tatay ko. Brief niya. Ito. Leopard print. Oo. Naka-leopard print. Hindi naman ibig sabihin siya yun. Zhang. Ako mismo ang nag-burden nito. Ako ang nag-burden nito para sa kanya. Suot mo pa ang leopard print na brief na tinahi ko para sa'yo. Pumunta ka sa mga lugar na hindi tama. Wala kang konsensya. Sinamahan kita ng 30 taon. Pinalaki ko ang mga anak natin. Ikaw. Nagpunta ka pa sa mga lugar na hindi tama. Wala ka bang konsensya? Si tatay ko. Diyos ko, sa edad na ganito, naka-leopard print na pantalon, nagpunta sa lugar ng mga patapon, nakakahiya naman.
Kaya pala ang anak niya, nagmadali makahanap ng mayaman. Problema pala sa pamilya. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ayos na ito. Hindi lang hindi makakapasa sa background check, masisira pa ang reputasyon. Hindi ko kayang maghintay ng ganito. Mga kasama sa pagpapatupad ng batas, 5,000 piso ang multa, tama ba? Babayaran namin ngayon. 10 beses pa, nakikiusap ako, palayain niyo ang tatay ko. Pwede ba? Nasa background check pa ako. Hindi pwedeng makulong ang tatay ko. Chu Jianmen, wala kang konsensya. Pagkalabas mo, magbabayad ka sa akin. Mga pulis, magta-transfer na kami ngayon. Pakawalan niyo lang siya, maglilipat kami agad ng pera. Ginang Chuyaw, ito ang oras. Tumawag ka sa ahensya ng batas. Humiling ng mabigat na parusa. Ang recording ni Chu Jianmen. Ngayon gusto nang magbayad ng multa. Huli na. Ang multa na ito, hindi na namin babayaran. Tungkol sa taong nagkamali sa transaksyon. Hinihiling ko sa inyo, na parusahan siya ng mabigat. Diyos ko, hindi ako nagkamali ng dinig, di ba? Si Chuyaw mismo ang tumawag, para sabihin na parusahan ang tatay niya. Talagang isinakripisyo niya ang pamilya para sa katarungan. Ano ang sakripisyo para sa katarungan? Tansya ko, hindi niya alam na ang pumasok ay Chu Jianmen. Ang resulta, sa halip na makaisa, siya pa ang nalugi. Siya mismo ang nagpasok sa tatay niya, para sa 5,000 pisong multa. Sinira niya ang sariling background check, at kinabukasan, parang mabagal na kutsilyo ang paghiwa ng laman. Lin Sheng, alam mo na ba noon pa? Sinadya mo ba? Sinadya mo bang makita akong ganito? Tama ba? Sinadya. Hindi ko ba, nasabi sa'yo dati, ikaw ang hindi nakikinig. At inisip mong tatay ko siya, ngayon sinisisi mo, ako. Kung may sisisihin, sisihin mo ang iyong pagiging makasarili, at malamig, iyon ang Samira sa iyo. Oo. Ako nga. Ako ang Samira, sa sarili kong buhay. Yaw. Naglalakad si Chu Jianmen, nahuli sa isang masamang lugar. Hindi mo na naman alam ang tama at mali, sisirain mo ang iyong kinabukasan. Lahat ng ito, ay bunga ng inyong mga pagkakamali. Sheng umalis na tayo. Tumigil. Ano ka ba naman? Karapat dapat ka ba dito, na magturo sa amin? Ang boyfriend ni Yao Yao ay, si Zhang Hao. Ang tiyuhin ni Zhang Hao ay, si Commander Lin. Habang nandyan si Commander Lin, siguradong makakapasa si Yao Yao sa background check. Zhang Fengxia, nababaliw ka na ba? Ilagay mo ang kutsilyo. Sandali. Sinasabi mo bang si Chief Lin, ay boyfriend ng anak mo? Tito ni Zhang Hao. Oo nga. Si Hao Ge mismo. Ang nagsabi sa akin, si Chief Lin, ay darating para sa aking victory party. Nandito si Chief Lin. Tingnan ko kung paano niyo ako sisirain. Sandali. Pwede ba? Hindi niyo ba alam? Siya ay... Hindi niyo ba alam? Siya ay... Narinig ko. Si Chief Lin ay tahimik na tao, mabilis kumilos, nakatutok sa pagsusuri ng mga tauhan. Kaya pala sila, ganun kangas, may malakas na suporta sa likod. Kung nandyan siya, hindi lang pagsusuri, lahat ng bagay magagawa. Napakapalad ni Chuyaw. Hindi maganda ang pamilya ng dati niyang asawa. Ngunit ngayon, nakapag-asawa siya ng mayaman. Tingnan natin kung sino pa ang mang-aapi sa kanya. Ayon sa aking kaalaman, itong si Ginoong Lin, ay napakahalaga sa kanya ang mga alituntunin, at hindi siya kailanman lumalabag sa batas. Ginagamit niyo lang ang pangalan niya, para mang-abuso ng kapangyarihan. Iyan ay labag sa batas. Tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan. Si Yao Yao sa hinaharap, ay magiging asawa ng pamangkin niya. Pagtulong sa pamilya, ay natural na bagay. Ikaw na lalaki, tumigil ka na sa pagsasalita ng kung ano-ano. Hindi kita palalampasin. Tama. Ito ang patakaran. Ito ay para sa mga tagalabas. Ako, at sila. Pareho ba kami? Ginang, Chuyaw, may natanggap na ulat. Ikaw ay nagkasala sa paggamit ng pangalan ng iba. Inaabuso ang kapangyarihan. Ngayon, sumama kayo sa amin sa tanggapan ng batas. Punta tayo. Ano?
Hindi ba kayo ang huhuli sa akin? Tumigil. Huwag niyong galawin ang anak ko. Subukan niyo. Siguradong, hindi kayo palalampasin ni Chief Lin. Bukod pa rito, MS. Zhang Fengxiu, ikaw ay nagbanta gamit ang kutsilyo. Sumama ka rin sa amin. Ano? Bitawan mo ako. Kayong mga abusado na tao. Ano? Hindi. Bitawan mo ako, kayo, mga abusado. Bitawan mo ako, hindi si Lin Sheng. Kitang-kita mo akong hinuli. Masama ka. Bitawan mo ako. Tayo na. Sa loob ng 5 taon, nag-alala ka sa akin. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, hindi na ako magiging pasaway. Mabuti kung naisip mo na yan. Para sa iyo ito. Paghirang ng Pangulo ng kumpanya. Tatay, ano ito? Matanda na ang lolo mo, at mahina na ang katawan. Ako naman ay abala sa trabaho. Kaya ang kumpanya natin, balang araw, mapupunta rin sa iyo. Bukod pa dyan, ngayon, panahon na rin, para ikaw ang mamahala sa kumpanya. Tatay, hindi kita bibiguin. Oo nga pala, tatay. Alam niyo ba, si Zhang Hao, nagpapanggap siyang pamangkin niyo. Hindi naman siguro, walang dahilan. Zhang Hao. Sir, ilang taon na ang nakalipas, noong nagbigay kayo ng tulong sa mga mahihirap na estudyante sa probinsya. May isang nagngangalang Zhang Hao. Ngayon nagtatrabaho na siya sa ating kumpanya. Nagtatrabaho. Bukas, kapag pumunta si Lin Xiao, malamang makikita niya. Sakto. Bukas. Papaalisin ko na siya. Oo. Umalis na kayo. Ikaw at ang nanay mo. Umaabuso sa kapangyarihan, at nanganganib sa iba. Multa ng 10,000. Bayaran sa loob ng 7 araw ng trabaho. Hindi, ginoong opisyal. Nakikiusap ako. Pakiusap. Hayaan mo akong makita ang aking ama. Hindi pwede ngayon. Kung magpapa-schedule ng pagbisita, kailangan 3 araw bago. Sige, bumalik ka na at mag-ipon ng pera. Hindi. Ito. Ay naku. Ang tatay mo, hindi nakita ng tatay mo. Napatawan pa tayo ng multa, 10,000 piso. Yaw, ano na ang gagawin ngayon? Ay naku, ano pa nga ba ang gagawin? Kakahiwalay ko lang kay Lin Sheng. Nag-divorce kami, wala akong kahit isang cousin. Gusto ba nila, patayin ako? Lahat ito kasalanan ni Lin Sheng na inutil. Kung may gagawin lang sana siya, ibigay mo na ang pera. Kailangan ba nating umabot sa ganito? Ang sitwasyon. Huwag ka nang magsalita. Ang mahalaga ngayon, ay hanapin si Kuya Hao, at tanungin siya tungkol sa background check. Oo, tama. Puntahan natin siya. Magpalit tayo ng damit at puntahan siya. Tara na. Kuya Hao, kumain ka ng hipon. Sabi mo hindi ka pumasa sa background check. Bakit ka pa rin nahuli ng pulis? Ako. Hindi si Kuya Hao. Hindi ba sinabi mo na walang sablay ito? Anong gagawin natin ngayon? Oo nga, si Yaw-Yaw ng pamilya namin. Binigay na sa'yo ang pera. At yung utang na 60,000, nasa kanya pa rin. Hindi mo pwedeng pabayaan kami. Team, 2 tanga. Niloko ko kayo noon, para lang makakuha ng benepisyo. Ngayon, nakuha mo na ang tao at pera. Gusto mo pa rin akong makialam. Ay naku. Ang nakulong ay ang tunay mong ama, bahid sa direktang kamag-anak. Kaya, kahit gaano pa kagaling ang dumating, hindi kanya may iligtas. Ano? How, nangako ka sa akin noon. Ngayon wala na akong, kahit ano. Gusto mo ba akong itulak sa kamatayan? Huwag kang magalit. Ngayon, siguradong may paraan si Zhang Hao. Tama ba?
Maganda naman si Chuyaw. Pero namatay siya ng ganun lang. Sayang naman. Bakit kaya? Yaw, huwag ka munang magmadali, may paraan pa naman. Alam mo ba ang Dingtian Technology? Dingtian Technology. Yun nga. 100 pinakamalakas sa mundo. Tapos ang mga ordinaryong tao ay nagkukumahog. Hindi makapasok sa malaking kumpanya na iyon. Alam ko. Narinig ko na sa loob. Lahat sila ay mga elite. Ang kinikita nila sa 1 taon. Sapat na para sa atin ng 10 taon. Hindi kaya. Gusto mo bang si Yaw Yaw? Papasok ka ba doon para magtrabaho? Sa totoo lang, ang Dingtian Technology ay negosyo ng tiyo ko. Sakto, nandun ako, bilang manager ng HR department. Sabi mo, gusto mong ipasok ang 1 tao. Madali lang yan. Di ba, Kuya Hao? Talaga, ang galing mo. Ang galing. May pag-asa na si Yaw Yaw. Pero, ako kasi, madalas akong low-key. Walang nakakaalam sa kumpanya. Colonel Lin, tiyuhin ko siya. Kailangan ayusin ang mga koneksyon. Makipag-ugnayan. Lahat ng ito ay mahirap gawin. Yaw Yaw. Sinasabi ko, napakabait ko sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan? Kuya Hao. Hindi ba? Makikinig. Putang ina mo. Kuya Hao. Ayan na. Narinig mo ba? Putang ina mo. Isang siopaw. Sige, boss. 2 siopaw. Sige. Kunin mo na. Oh, sige. Empleyado ka ng Dingtian. Hindi kita kilala. Bago lang ako. Kaka-report ko lang. Sige. Pumunta na ako, boss. Oh, sige. Ah, kaya pala, binata ka pala. Bagong dating ka lang pala. Tingnan mo ang suot mo. Hindi madali. Masarap at abot kaya itong siopaw ni Tiyo. Pwede kang kumain dito araw-araw. Lagi kitang bibigyan ng pinakainit. Sige, kumuha ka pa ng isa. Sige, tito, alam kong hindi rin madali ang kumita ng pera. Walang anuman. Halika, sapat na ito. Sobra na ito, walang problema. Bibigyan kita ng isa pa. Bibigyan kita ng isa pa. Wala talaga ako. Busog na. Ito. Magandang araw, Lin. Lin. Ang dami mong kasama. Anong ginagawa nyo? Di ba sinabi ko na, gusto kong itago muna ang pagkakakilanlan, para maimbestigahan ng maayos. Pag-usapan natin ang sitwasyon ng kumpanya mamaya. Hindi kampante si Ginoong Lin sa iyo. Ito si Kai Ming Yuan. Siya ang direktang boss ni Zhang Hao. Kasama siya, maaari kanyang tulungan ng palihim. Magandang araw, Ginoong Lin. Ito ang card ng CEO ng kumpanya. Maaari kang pumunta sa kumpanya, kahit saan. Ito ang impormasyon ng mga aplikante para sa interview. Chuyaw. Talagang makitid ang daan para sa mga kaaway. Sige, alam ko na. Mauna na kayo. Oo. Tito, itong mga malaking siopaw mo. Ilaan mo para sa akin. Araw-araw akong kakain dito. Sige. Mahal. Huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Siguradong, maayos ang interview mo. Salamat, Kuya Hao. Lin Sheng.
Bakit ka nandito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ito ay isang kumpanya. Hindi ito lugar para maglandian. Hoy ikaw. Akala ko sino na. Ang lakas ng loob mong magyabang dito. Akala mo ba na ang kumpanya ay pagmamay-ari ng pamilya mo? Akala mo ba na ang kumpanya ay pagmamay-ari ng pamilya mo? Kuya Hao. Lin Sheng, nababaliw ka ba? Naglalakas loob kang itulak si Kuya Hao. Aba, hindi ba ito si Kai Ming Yuan, si General Manager Kai, ang pinakapinapaboran na HR Manager? Si Zhang Hao ba? Sino ang ganun kalakas ng loob, na maglakas loob na galawin siya? Narinig ko, noon siya ay, bigla na lang pumasok sa dingtian. May koneksyon siya, itong batang ito ay nakasagupa siya. Baka ngayon, kailangan niyang ilabas na nakahiga, bilang isang HR Manager. Nagpasok ka ng ibang tao, sa loob ng kumpanya para manggulo. Nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Kung ako si Kai Ming Yuan, ikaw ang una kong tatanggalin, Lin Sheng. Sinira mo ang background check ko, nadakip ako ng pulis, hindi pa kita napapanagot. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na pumunta rito, para manggulo kay Hao. Hindi ka pumasa sa background check, at nahuli ka ng pulis. Anong kinalaman ko dyan? Kasalanan mo yan. Hao, tingnan mo siya. Sige, tingnan natin. Kung sino ang mauuna ngayon, sa loob ng malaking pintuang ito, lumayas ka. Hoy, may nagkakagulo sa lobby, dali, palayasin mo siya. Ginoo, hindi ka empleyado ng dingtian, pakiusap lumabas ka. Paano kung mapatunayan ko, na ako'y empleyado ng Dingtian Technology? Pwede na yan, tama. Basta mapatunayan mo, na empleyado ka ng dingtian, pwede kang pumasok at lumabas. Pero paano mo mapapatunayan? Sa buong buhay niya, ang tanging maipagmamalaki niya, baka, delivery rider lang, ipakita mo ang iyong ID. Lin Sheng, isang mabuting payo lang. Itong dingtian, ay para lamang sa mga taong may mataas na kaalaman sa teknolohiya. Ang nakakapasok dito, ikaw. Mas mabuting umalis ka na, para hindi ka mapahiya dito. Buksan niyo ang inyong mga mata, tingnan mo ng maigi. Ano ito? Paano siya nagkaroon nito? Ang ID ng dingtian. Pwede ba? Totoo bang empleyado siya ng kumpanya? Kung empleyado siya ng dingtian, Zhang Hao, talagang hindi natin siya pwedeng palayasin. Hindi tama. Ay, sabi mo ito ay, ang ID ng dingtian. Pero ang mga ID namin, ay kulay asul. Bakit iba ang sa iyo? Ay, talagang iba nga. Ay nako, Lin Sheng, hindi ka ba natatakot? Nabaliw ka na ba sa pagde-deliver ng pagkain? Ito ang dingtian. Isa ito sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Sa itsura mong yan, huwag mong sabihin sa akin, na iniisip mong makakapasok ka sa dingtian, gamit lang ang pekeng ID card. Tama na. Peke ang ID mo. Makukulong ka ng 6 na buwan. Guardia, hintayin mo, ikaw. Talagang ignorante ka. Ang card na ito, ay mula sa Dingtian Technology, pandaigdigang gamit, SVIP card. Gusto mo rin bang maging katulad ko? Karapat dapat ka ba? Ano? Dingtian Tech, pinakamataas na SVIP card. 10 lang sa buong mundo. Narinig ko, tanging mga pinakamataas na tao sa grupo ang may black card. Ang batang ito, anong pinagmulan niya? Baka siya ang bagong dumating ngayon, ang misteryosong bagong presidente ng Dingtian. Kung ganun nga, patay na si Zhang Hao. Paano ito magiging posible? Isa lang siyang tagahatid ng pagkain. Paano ito posible? Magkakaroon siya ng SVIP card ng Dingtian Technology. Iisa lang ang posibilidad, ang ID mo. Peke ito. Ang ID mo. Peke ito. Gawa-gawa lang. Kayo, bukod sa paggawa ng chismis, ano pa ang kaya niyong gawin? Ano pa nga ba? Gusto mo ba, na paniwalaan namin lahat, na ikaw, isang wala, na delivery boy, ay biglang naging bagong presidente, ng Dingtian Technology? Sige na, siya, nagpanggap na empleyado ng Dingtian. Peke ang ID, seryosong nakakasira sa imahe ng kumpanya, dalhin siya. Bitawan mo ako. Ginoo, pakisuyo, makipagtulungan ka sa amin. Empleyado ako ng Dingtian, wala kayong karapatang paalisin ako. Sige. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ay, nakita mo ba, ang turnstile na iyon, ang ID card mo, basta maswipe mo iyon. Ako si Zhang Hao, luluhod ako, at tatawagin kitang lolo. Sige. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, kung ano ang kaya ko.
Salamat sa paghihintay. Nako, bakit hindi ko ito mabuksan? Isang tagapaghatid ng pagkain. Talagang iniisip mo na may peking card ka lang. Makakapasok ka sa dingtian. Nangyayari ba ito? Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa Dingtian Technology. Bagong Presidente Lin Cheng. Paano nangyari ito? Totoo ang card na ito. Maaari bang siya nga ba talaga ang bagong presidente ng Dingtian Technology? Bagong Presidente Lin Cheng. Imposible. Itong card mo, imposibleng totoo ito. Sino ang nagsabi kanina na basta mapatunayan na totoo itong card, ay luluhod siya at tatawaging lolo? Ikaw. Dapat tuparin mo na ang pangako mo. Lin Cheng, ang lakas ng loob mo. Tama. Ikaw rin, wala kang ID card. Pumasok pa sa kumpanya nang walang permiso. Ngayon, umalis ka na. Miss, lumabas ka na. Bakit? Ako ang dinala ni Hauge. Papasok, mga kandidato sa panayam. Bakit ako kailangang lumabas? Ginoong Lee, ito. Ayon sa patakaran ng kumpanya, sa pamamahala ng Pager Recruit, Seksyon 6, lahat ng mga kandidato sa panayam, sa pamamagitan ng isang espesyalista, mula sa panayam, pumasok sa kumpanya sa pamamagitan ng espesyal na daanan. Zhang Hao, bilang manager ng HR, ginamit mo ang iyong kapangyarihan para magdala ng mga tao sa kumpanya. Ito ay isang seryosong pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa patakaran ng kumpanya, mag-usap tayo. Ano ang dapat gawin? Sabi ko nga, bakit parang bago sa mata? Hindi pa pala siya. Tao ng kumpanya natin. Ay naku, nagpapasok ng estranghero sa kumpanya. Isang malaking kasalanan. Multa ng 1,000. Kanselahin ang kwalifikasyon para sa taunang parangal. Narinig mo ba? Ayon sa kumpanya, patakaran ang mag-apply. Maraming mata ang nakatingin. Manager Zhang, hindi mo naman siguro gagamitin ang posisyon mo para makalusot at hindi magbayad, di ba? Kuya Hao, itong si Zhang Hao, dahil manager siya, sa araw-araw, hindi siya tumitigil sa pang-aapi. Ngayon, nadapa siya. Lin Cheng, hindi ba't naiinggit ka lang kay Kuya Hao, kaya hindi ka mapakali? Talaga bang akala mo, na pinagalitan mo si Hauge, ay sasama ako sa'yo? Managinip ka na lang. Napaka-ilusyonado mo, pero, hindi nito mababago, ang katotohanang, mapapaalis ka na. Sige, Palem. Bitawan mo ako. Kuya Hao, tulungan mo ako. Umalis ka. Sandali. Lin Cheng, kahit totoo ang ID mo, hindi naman iyo yan. Hindi iyo yan. Mga kaibigan, ito ang mga resume ng mga bagong empleyado na i-interviewin ko ngayon. Kanina umaga, ang mga resume na ito ay buo pa at nasa aking mesa sa opisina. Pero bakit ngayon, nasa kamay mo, Lin Cheng? Ibig sabihin ikaw, Lin Cheng, isa siyang mandaraya. Iyan ay labag sa batas. Lagot ka na. Anong nangyari? Naging magnanakaw si Lin Cheng. Hindi maaari, mukha siyang matino. Hindi niya gagawin yan. Ang pagnanakaw ng dokumento ng kumpanya ay seryoso. Narinig ko, kamakailan lang, nagkaroon ng crackdown sa itaas. Baka nga, mahigpit ang parusa sa kanya. Oo nga. Sige na. Lin Cheng, pagdating mo sa presinto, magsabi ka ng totoo para magaan ang parusa. Kung magmatigas ka, mas mabigat ang parusa. Subukan mong makakuha ng magaan na hatol. Mga empleyado ng Dingtian, hindi kita kilala. Bagong dating ako, kaka-report ko lang. Sige. Manager Zhang. Totoo nga. Totoo nga, bagong empleyado ng kumpanya, baka hindi pa sanay. Nadala ko ang gamit mo ng mali, huwag mo nalang pansinin siya.
Ganon pala, ikaw pala ang assistant ng chairman, Miss Xiao. Dahil sinabi mo na, Miss Xiao, ibibigay ko ang respeto. Ang pabor na ito, siguradong ibibigay ko. Lin Sheng, tingnan natin kung sino ang magtatagumpay. Makikita natin. Swerte mo. Nakapasok ka sa Dingtian. Pero tandaan mo ito, sinira mo na ang aking pagsusuri. Kung mawawala, ang trabaho ko sa Dingtian dahil sa'yo, hindi kita patatawarin. Umalis ka. HMPH, trabaho ng Dingtian, bagay ba sa'yo? Pero gusto kong makita. Ikaw at si Zhang Hao, mga pesteng anay. Ano pa ang kaya ninyong sirain? Si Lin Sheng, tama ba? Ako si Xiaoran. Anong departamento ka? Sasamahan kita papasok. Pupunta ako sa lugar ng interview ng bagong empleyado. Lugar ng interview. Yung manager Zhang kanina, siya ang interviewer ng HR department. Ikaw, hindi ka ba niya tauhan? Hindi ako. Kailangan kitang paalalahanan. Siya ang Componyes. Matagal na siyang empleyado. Medicare ang kakayahan sa trabaho. Pero mahusay makisama. Kapag inawi mo siya, ang mga susunod na araw mo, baka maging mahirap. Hindi ko siya kinatatakutan. Kailangan kitang paalalahanan. Noong nakaraang buwan, may isang intern na aksidenteng natapon ng kape. Natapon sa kanya. Pinilit niya agad na magbayad ng 3,000 piso. At pinilit pa na humingi ng tawad. Sa harap ng buong kumpanya, kawawa naman yung babae. Umiiyak na nag-resign. Yung mga ganitong mayabang na tao, matagal nang dapat umalis sa Dingtian. Matagal nang dapat umalis sa Dingtian. Isang bagong empleyado, nakaka-rating lang, naglalakas loob na palayasin. Si Manager Zhang, mukhang wala pang karanasan sa trabaho. Napaka-inosente, sa hinaharap, tiyak na madadapa siya. Ayos, sige, ikaw muna ang magtrabaho. Ikaw muna ang magtrabaho, ha, Kuya Hao. Gagalingan ko talaga ngayon. Pag nakapasok na ako sa Dingtian, magkakasama na tayo, araw-araw. Yaw, tatanggap ko lang ng balita. Yung bagong misteryosong presidente ng Dingtian ay darating sa lugar ng interview ngayon. Dapat magpakitang gilas ka. Huwag kang pumalpak, huwag kang mag-alala, Hao. Tara na, oo. Mamaya ang interview ha, huwag kang kabahan. May interview ka mamaya, huwag kang kabahan. Lin Sheng. Hindi. Bakit ka nandito? Ako ang tagapanayam. Kung wala ako dito, saan ako dapat? Ano? Ikaw ang tagapanayam. Sabi mo ikaw ang tagapanayam. Sabi niya siya ang tagapanayam. Ha. May problema ba? May problema ba? Sasabihin ko sa'yo, anong problema? Tingnan mo ito, si Mr. Kai ng grupo, ay tumawag sa akin kanina. Sinabi niya na ang bagong presidente, ay biglang dadating sa ating interview site. Ikaw, isang ordinaryong delivery boy. Ikaw ba? Lumayas ka na dito. Ang bagong presidente ng Dingtian, ay may kasunduan ng kasal, pero hindi ko pa siya nakikita, na fiancé. Darating siya. Ay. Paano kung hindi ako pumunta? Lin Sheng. Sinasadya mo ba ito? Ang hirap makakuha ng pagkakataon, makapasok sa Dingtian, at nandyan ka na naman. Pumunta ka rito para manggulo. Pinipilit mo ako na magpakamatay, di ba? Pinipilit mo ako na magpakamatay, di ba? Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, ha? Pumunta ako sa Dingtian na walang kinalaman sa'yo. Tama na, ang kumpanya ay hindi isang korte. May personal kayong alitan. Pwede kayong magdemanda. Bukod pa rito, hindi naman ito isang tagapanayam lang. Kahit si Lin Sheng o ang bagong presidente ay pwedeng maging tagapanayam. Assistant Xiao, pinagtatanggol mo ba siya? Paano kung sirain niya ang interview na ito? Magagalit ang bagong presidente. Ikaw ba ang mananagot? Ikaw, huwag ka nang makialam. Kung hindi, sasabihin ko sa bagong presidente na ikaw, Xiaoran, ay pinoprotektahan siya, Lin Sheng. At binabaliwala ang mga patakaran ng kumpanya. Pinoprotektahan siya mula itaas pababa. Sa oras na iyon, kayong dalawa, mag-empake at umalis. Mag-empake at umalis. Dapat ikaw, di ba?
Mag-empake at umalis. Dapat ikaw, di ba? Ang yabang mo pa rin. Guard, palayasin mo siya. Manager Zhang, hindi ka rin pala pwede. Bingi ka ba? General Manager ng Human Resources. Hindi mo ba narinig? Narinig ko. Pero empleyado siya ng Dingtian. Wala tayong karapatang paalisin siya. Sige, wala kayong karapatan, di ba? Ngayon tatawagan ko si President Kai. Tingnan natin kung ang sinabi niya, Tian Technology, ay pakikinggan ninyo. Nakakonect na. Si Mr. Kai ay isa sa mga veterano ng grupo natin. Hindi siya pumapayag sa kahit anong kapalpakan. Mamaya, yari ka na. Lin Sheng, hindi ka ba matapang? Mamaya huwag kang manginig sa takot, at umiyak na lang kay Hao, para patawarin ka, tungkol kay Boss Kai. Ako si Xiao Zhang, may isang tao, sa ating lugar ng interview, gumagawa ng gulo. Siya, ang pangalan niya ay Lin Sheng. May isang tao, sa ating lugar ng interview gumagawa ng gulo. Gusto niyang sirain ang plano ng batang amo. Hintayin mo, pupunta na ako ngayon, sa lugar ng interview. Sige. Kamusta? Sinabi niya na pupunta siya mamaya. Oy, tumatawa ka pa, darating na sila. Bakit hindi ka humingi ng tawad? Si Zhang Hao ay si President Kai. Ako ang nagpalaki sa kanya. Kung lalabanan mo siya ng harapan, wala kang mapapala. Ganyan talaga sa trabaho. Minsan kailangan mong yumuko, kailangan mong magpakumbaba, humingi ka ng paumanhin. Tutulungan ka namin. Magbibigay kami ng magandang salita. Baka sakaling matapos na ang issue. Wala kang kasalanan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Sandali lang. Maghahanap ako ng paraan para matulungan ka. Walang problema. Umupo ka lang ng maayos. Legal, makatarungan, at naaayon ako. Kahit si Kai Ming Yuan pa. Ngayon kahit ang hari ng langit ay dumating, hindi rin ako hihingi ng tawad. Legal, makatwiran, at sumusunod ako sa batas. Huwag mo nang sabihin na si Kai Ming Yuan. Kahit sino pa, kahit si Haring Langit, hindi rin ako hihingi ng tawad. Ano bang katayuan mo, na tinatawag mo si Mr. Kai sa pangalan? Ano bang problema kung tawagin ko siya sa pangalan? Hintayin mo siya mamaya, tanungin mo siya ng harapan. Tinawag ko siya sa pangalan. Kaya ba niya ito? Lin Sheng, hindi mo ako binibigyan ng respeto. Pwede naman. Pero ngayon, hindi mo binibigyan ng respeto si Mr. Kai. Tinatawag mo siya sa pangalan. Naniniwala ka bang sasaktan kita? Halika. Subukan mong galawin ako. Sige. Sige. HR. Kuya Hao, kalma lang. Kalma, bakit? Alam mo ba na kapag binasag ko ito, loyalty ito kay Boss Kai. Tayong dalawa sa hinaharap, matatag na ang posisyon sa kumpanya. Sige, labanan mo siya. Ang bilis ng reaksyon niya Kuya Hao. Diyos ko. Ang galing ng pag-slide. Talagang matatag. Si Kuya Hao ay manager ng HR, ng Dingtian. Ano ka ba? Naglalakas loob siyang saktan siya. Yaw. Siya si Mr. Kai. Mr. Kai, ito'y isang hindi pagkakaintindihan. Ikaw sa kumpanya. Nagkakagulo ka. Anong nangyayari? Bagong dating lang siya ngayon. Naglalakas loob siyang tawagin ka sa pangalan mo. Ito'y malaking kawalang galang sa iyo. Magtago ka sa likod ko mamaya. Ako ang assistant ng chairman. Hindi ako papakialaman ni Boss Kai. Ibig mong sabihin, kapag binanggit ang pangalan ko, gamitin mo ang bulaklak, pukpukin mo siya sa ulo. Ang galing mo talaga. Syempre naman, Boss Kai. Kasama na kita ng maraming taon. Hindi mo pa ba alam? Tapat lang ako sa'yo. Kung may manggahas, na bastyusin ka, aaksyonan ko agad. Matagal ko nang alam, na marunong si Manager Zhang.
Hindi ko lang inakala na ganito siya kawalang hiya. Ano kung walang hiya siya? Basta makapasok sa posisyon. Si Manager Zhang, mukhang mapopromote na naman. Ay nako, Lin Sheng, si Hao, mas magaling siya ng 100 beses kaysa sayo. Hindi ko akalain. Ang sip-sip mo pala. Magaling kasi ang turo mo. President Kai, bakit mo ako sinampal? Hindi mo alam. Bakit kita sinampal? Ako, hindi ko alam. Si Mr. Kai, sa tingin mo ba, sa araw na ito sa pulong, sinampal kita, nakakasira ba sa imahe mo? Huwag kang mag-alala, Mr. Kai, siya ang batang ito, ang naglikha ng gulo sa interview. Sisirain niya, ang plano ng bagong presidente. May dahilan tayo. May dahilan tayo. Sige. Ikaw ay tinanggal na. Narinig mo ba? Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ikaw ang tinutukoy ko, Zhang Hao. Mr. Kai, nagbibiro po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Ito ang iyong notice ng pag-alis. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Ipunin mo ang iyong mga gamit, Tara. Mr. Kai, matagal na kitang sinusundan. Tapat ako sa iyo. Ikaw, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Ang mga tao mo ay talagang tapat. Ni hindi nila masabi ang pangalan mo. Mga tao na ipinadala ng pinuno. Medyo inalagaan niya ako. Inaalagaan niya ang ganitong tao. Ang ibig mong sabihin, hindi niya ako pwedeng tawagin sa pangalan ko, di ba? Mr. Kai, ang dapat mong tanggalin ay ang mga hindi marunong sumunod sa patakaran. Kalokohan. Tinatawag ako ni Mr. Lin sa pangalan ko. Sobrang papuri na iyon para sa akin. Ano bang alam mo? Ginoong Lin. Ginoong Lin. Tinatawag ni Ginoong Kai, si Ginoong Lin Sheng, di ba? Para makumbinsi ni Ginoong Kai na makipagkaibigan. Hindi kaya si Lin Sheng ay ang bagong itinalagang presidente. Lin Sheng, sino ka ba talaga? Kahit sino ako, wala kang pakialam. Ano pang hinihintay mo? Ipaalis niyo sila. Huwag na silang tanggapin. Sandali lang. Hindi niyo kami pwedeng paalisin. Kuya Hao, hindi ba pamangkin ka ni Chief Lin? Habang nandyan si Chief Lin, hindi ka niya matatanggal. Oy, sabi ko, hindi ka niya matatanggal. Bakit hindi pwedeng sabihin? Ano? Habang nandyan si Chief Lin, hindi ka niya matatanggal. Oy, sabi mo, ano bang hindi pwedeng sabihin? Ano? Sabi mo siya ay pamangkin ni Commander Lin. Oo nga. Si Kuya Hao natin, hindi ba si Commander Lin ang paboritong pamangkin? Ikaw nga, dahil sa kadahilanang ito, mas inaalagaan si Hao, di ba? Chu Yao, hanggang ngayon, bakit ang tanga mo pa rin? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti, si Zhang Hao ay ang estudyanteng pinag-aaral ni Lin, isa sa loob. Wala siyang kinalaman kay Chief Lin. Siya ay isang ganap na manloloko. Siya ay isang ganap na manloloko. Imposible ito. Talagang imposible ito. Hindi si Haoge, sabihin mo. Pamangkin ni Chief Lin, sabihin mo. Niloloko mo ako. Niloloko mo ako. Pinahiram kita, 60,000, para bumili ng kotse, para samahan ka matulog, at naghiwalay na kayo ni Lin Sheng. Ngayon sinasabi mo sa akin, isa kang manloloko. Ikaw ba'y tao? Sinira mo ako. Sinira mo ang buong buhay ko. Baliw ka. Ikaw. Ikaw ang nagkamali.
Sa pag-aakala na ako'y pamangkin ni Commander Lin, ikaw ang gumawa ng lahat ng paraan para makalapit sa akin. Ikaw ang nandaya sa akin. Ako ang nandaya sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka tao, masama kang tao. Umalis ka. Mr. Sai, yung sinabi niya, lahat yun kasinungalingan. Kayo na nakatataas, huwag nyo nang pansinin ang maliit na pagkakamali. Patawarin nyo na po ako sa pagkakataong ito. Nagsisinungaling ka, sinabi niya sa akin, na ikaw ay pamangkin ni Commander Lin. Basta't samahan kita sa kama, makakaalis ako ng ligtas. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Isara mo ang bibig mo. Nagsisinungaling ka, sinabi niya sa akin, na pamangkin ka ni Chief Lin. Basta't makipagtalik ka sa kanya, makakatakas ako. Ikaw ang nagsabi niyan. Tumahimik ka. Mga kaibigan, ako si Zhang Hao. 5 taon na ako sa kumpanya natin. Alam nyo kung anong klaseng tao ako. Alam ng lahat yan. Tama ba? Siya yun. Siya ang gagawin ng lahat. Para lang makaraos, niloloko niya ang mga tao. Mr. Kai, 5 taon na akong kasama ninyo. 5 taon na. Ako. Ano ba ako? Ikaw ang pinakakaalam. Ako'y naloko lang niya. Niloko ako. Zhang Hao. Talaga naman, hanggang hindi ka nakikita ng kabaong, hindi ka umiiyak. Talaga bang natulungan mo siya? Wala akong kakayahan para doon. Nakipag-ugnayan kay Chief Lin. Sa pamamagitan ng koneksyon, niloloko ko lang siya. Ikaw talaga, hanggang hindi nakikita ang kabaong, hindi iiyak. Ano pa ba ang masasabi? Paano ka? Nagkaroon ng video na ito. Nagpanggap si Zhang Hao bilang pamangkin ng chairman. Diretso siyang dalhin sa presinto. Tungkol naman kay Chu Yao. Itapon siya at pabayaan. Hindi nyo ako pwede dalhin sa presinto. Masisira ako. Hindi ako tao. Kasalanan ko, hindi ko dapat nakipaghiwalay sa'yo. Lin Sheng. Lin Sheng, ikaw talaga. Ang anak ni Commander Lin. Ikaw ang nasa Dingtian Technology. 林少，你真的是林首长的儿子，是顶天科技的新总裁。我小冉，有空吗？来顶天饭店一趟，谈谈你和我家那小子的娃娃亲。好。 臭小子，来饭店。 Pinagtagal mo. Ang babaeng iyon ng Xia family. Ang kasal mo sa kanya. Panahon na para kanselahin ito. Dapat. Nagkamali ako ng tao. Lin Sheng. Paano magiging anak ni Tio Lin? Yun. Kailangan kong kanselahin ang kasal. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong makipag-usap sa iyo. Sige, okay. Sakto, may sasabihin din ako. Nag-cancel ng kasal si Lin Sheng para pakasalan si Assistant Xiao, di ba? Oo naman. Kanina, para protektahan siya. Hindi alintana ni Assistant Xiao ang panganib. Malinaw na, may gusto siya sa kanya. Zhang Hao. Ikaw, sinungaling ka. Sinungaling ka talaga. Tama na, kayong dalawang baliw na babae. Ano ba? Wala akong kinalaman dito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami pinalayas sa bahay. Araw-araw tumatawag ang bangko. Pinipilit kaming magbayad. Sinasabi mong wala kang kinalaman. Ikaw ay isang sinungaling na walang puso. Ngayon, kung hindi ka magbibigay ng pera, makikita mo ang galit ko. Ako, bahala ka. Kung saan mo gusto magalit, magalit ka. Hoy, sasabihin ko sa'yo, hinihingi mo pa rin sa akin ang pera. Hindi pa kita hinahanap para magbayad. Ikaw, Chu Yao, sa mga ginawa mo, kung hindi dahil sa iyo, matatanggal ba ako sa Dingtian? Mapupunta ba ako sa presinto? Magbayad ng multa, pati ang ipon ko ng 5 taon. Lahat na ubos na. Ano? Wala na akong pera. Kung hindi dahil sa'yo, matatanggal ba ako sa Dingtian? Mapupunta ba ako sa presinto? Magbayad ng multa, pati ang ipon ko ng 5 taon. Lahat na ubos na. Ano? Wala ng pera, yung 60,000 utang. Anong gagawin natin? Gusto mo kaming pilitin, kami ng anak ko. Saan pumunta si Aileen? Wala akong pakialam.
Nanay. Si Lin Sheng ba iyon? Lin Sheng. Hindi kita palalampasin. Nanay. Si Lin Sheng. Mahal na mahal niya ako. Noon, para sa akin. Iniwan niya ang pamilya niya. Balikan natin siya. Tiyak na tutulungan niya ako. Oo. Ma. Si Lin Sheng. Mahal na mahal niya ako. Dati para sa akin. Iniwan niya ang pamilya niya. Magkabalikan tayo. Tutulungan niya ako sigurado. Oo. Puntahan natin si Lin Sheng. Basta umiyak ka lang. Magdasal ka. Baka magbago pa ang isip niya. Magpakasal ulit. Ano bang iniisip niyong dalawa? Ikaw, Chu Yao, ngayon. Wala ka ng pinagkaiba sa masamang tao. Huwag kang mag-alala, may paraan ako, para matulungan kayo. P***tang ina mo. Lumayas ka, huwag kang istorbo dito. Sisapakan kita. Xiaoran, talaga bang nagpasya ka na makipagkalis sa anak kong walang kwenta? Tito Lin, pinag-isipan ko na ito, ako at siya. Hindi namin lubos na kilala ang isa't isa, kahit pangalan ng isa't isa, hindi namin alam, ganito pilit na pinagsama. Hindi patas para sa aming dalawa, bukod pa rito. Ako, may gusto na akong iba. Siya. Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto kong makipag-usap sa iyo. Sige. Iginagalang ko ang iyong desisyon. Mamaya, darating na yung batang iyon. Sasabihin ko sa kanya tungkol sa pag-urong ng kasal ninyo, Tay. Pumapayag din akong kanselahin ang kasal. Xiaoran. Hindi, ang nakatakdang kasal sa akin ay ikaw. Hindi. Kayo. Magkakilala. Xiaoran, sinabi mo na gusto mo siya. Hindi ba siya yon? Ito. Na, ang kasal na ito, matutuloy pa ba? Na, ang kasal na ito, matutuloy pa ba? Hindi na ako aatras, si Xiaoran, ang ideal type ko, noon. Ako lang ang bulag. Mabuti naman. Ikaw na batang ito, sa hinaharap, dapat mong tratuhin ng mabuti si Xiaoran. Mag-usap kayo, aalis na ako, hindi na ako magiging istorbo dito. Mag-usap kayo, mag-usap kayo. Ingat, Tio Lin. Umupo ka. Lin Sheng. Hindi kayo pwede magsama. Lin Sheng, hindi kayo pwede magsama. Chu Yao. Anong ginagawa mo dito? Hiwalay na tayo. Lin Sheng, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede ba tayong magpakasal ulit? Ngayon wala na akong anumang bagay. Ikaw na lang ang meron ako. Dati bulag ako. Hindi ko nakita ng malinaw ang ganitong klaseng masamang ugali, pero ngayon iba na. Nakita ko na ng malinaw. Mahal ko si Xiaoran. Mas mabuti siya kaysa sa iyo, na akala mo kung sino ka, ng 1,000 beses, ng 10,000 beses. Mas mabuti siya kaysa sa iyo, ang babaeng akala mo kung sino, ay mas mabuti ng 1,000 beses, 100,000 beses. Hindi ganito. Ako, mahal talaga kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba?
Oo. Sa puso ni Yaw Yaw, nandyan ka pa rin. Noon, ako ang may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tiyak na ituturing kita, na parang sarili kong anak. Ganoon ang gagawin ko. Huli na. Tayo na. Kita mo. Sa puso ni Lin Sheng, matagal ka nang wala. Ang makakatulong sa iyo ngayon, ay ako na lang. Mag-cooperate tayo. Lin Sheng. Lahat ng ito, ay dahil sa iyo. Kasalanan mo lahat. Paano mo gustong mag-cooperate? Pilitin mo ang tatay mo na bawiin ang kanyang pahayag. Isabit mo si Lin Sheng. Siya ang madalas pumunta sa mga masamang lugar kapag naghiwalay na kayo. Ang pera ni Lin Sheng, pati ang bahay, ay sayo na. Makakabalik na rin ang tatay mo, at makakapagsimula ka ulit ng bagong buhay. Sige. Masaya akong makipagtulungan. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Sobrang labis naman ito. Magre-report ako. Noong ika-15 ng nakaraang buwan, si Lin Sheng, nahuli sa isang lugar ng prostitusyon. Natakot siya na masira ang reputasyon, kaya pinilit niya ang tatay ko na akuin ang kasalanan. Lin Sheng. Ikaw, walang hiya ka. Sinira mo ang pamilya namin. Pinahamak mo kami. Nasira ang pamilya namin. Itong si Lin Sheng, naghanap ng taong ako sa kasalanan. Kung totoo ito, talagang nakakashock. Oo nga. Kawawa naman ang mag-ina. Napakatrahedya. Paano niya nagawa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Ang ganitong klaseng tao, dapat ay expose online. Lin Sheng, gusto mo ba na ipahandle sa legal team? Hindi na. Chu Yao. Sabi mo noong nakaraang buwan, 15 araw, pumunta ako sa lugar ng kapahamakan, at pinagtakpan ng tatay mo. Nasaan ang ebidensya? Ebidensya, nandito. Si Lin Sheng ang pumilit sa akin na akuin ang kasalanan. Ako ay inosente. Inosente. Buti na lang at may itinago ako. Sinadya kong hanapin si Chu Jianming, at nag-record ng video ng maaga. Lin Sheng. Tingnan natin ngayon. Paano ka makakalusot? Balak ko sanang palayain kayo, pero hinanap nyo ang kamatayan nyo. Kaya huwag nyo akong sisihin kung magiging malupit ako. Nakita nyo lahat, di ba? Ang tatay ko. Matanda na siya. Pero nasa kulungan pa rin, para akuin ang kasalanan ng dati kong asawa. Ako, bilang anak na babae, ako ang nagdala ng lobo sa bahay. Yaw Yaw. Lin Sheng, bakit ang puso mo ay napakabagsik? Kung may mangyari kay Lao Chu na hindi maganda, hindi kita tatantanan. Sa isang video lang. Paano nyo mapapatunayan na pinilit siya ni Lin Sheng? Kayo ay nagbibintang ng walang basehan. Huwag nang mag-video. Kung ito ay hindi ebidensya, ano ang ebidensya? Ibigay kay Lin Sheng. Harangin sa pintuan ng bahay aliwan. Kitang-kita ng lahat. Ang biktima ay nakaluhod at umiiyak. Sila ay nagbabanta pa rin. Burahin ang video. Hindi ito takot. Ano ito? Lin Sheng. Gusto ko lang iligtas ang tatay ko. Basta pumayag kang umamin, pwede tayong magbayad ng multa, para mailabas ka. Oo nga. Basta ikaw, ang bahay sa diborsyo, pati ang mga ipon, ibalik mo lahat kay Yaw Yaw, tapos tulungan mo siyang bayaran ang 60,000 utang niya.
Ang mga nakaraan, pwede nating kalimutan. Oo, binata, ang dating asawa mo, madaling kausap na, pinilit mo ang tunay na ama, na akuin ang kasalanan mo, at nangako ka na kung aaminin niya, ay palalayain ka. Bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Aminin mo na lang, sino bang makakaintindi sa pamilya? Ngayon nakita na, ang tunay na masamang manugang. Sabi mo noong ika-15 ng nakaraang buwan, pumunta ako sa ilegal na lugar. Sige. Noong ika-15 ng nakaraang buwan, nakasakay pa ako sa dekuryenteng bisikleta, nagde-deliver ng pagkain bahay-bahay, para lang kumita ng pera para sa pagsusulit mo sa gobyerno. Pinaparehas mo akong umamin. Umamin sa anong kasalanan? Umamin na nahuli ang tatay mo. Hindi mo man lang inalam ang buong kwento. Ituring mo na lang na parang tatay ko ang tatay mo. Kahit ang 5,000 piso na multa, ayaw mong bayaran. At pinapasan mo pa sa tatay ko ang kasalanan. Gusto mo bang aminin ko? Para lang makaalis ka, ginamit mo ang pinaghirapan kong pera, para suportahan ang lalaking ito, at nakipagtalik kay Zhang Hao. At ikaw pa. Sa tingin mo ba si Chu Yao ay nakaligtas na, at nakahanap na ng bagong karelasyon kay Zhang Hao? Sa tingin mo ba ako ay isang mabahong tagapaghatid ng pagkain? Walang silbi. Gusto mo bang pilitin siyang makipaghiwalay sa akin? At gusto mo ba akong palayasin ng walang dala? Kung sakali, ipapakita ko ang iyong pagsusugal, at ang utang mo sa akin. Dalhin mo sa korte ang usaping 200,000. May karapatan ka pa ba, na tumayo rito at sabihing masama ako? Ngayon ko sasabihin ito. Ako si Lin Sheng. Malinis ang konsensya ko, matuwid akong tao. Hindi ba't gusto nyo ng ebidensya? Sige. Sa loob ng 5 taon na ito, bawat record ng transaksyon, bawat order ng pagkain, bawat video ng surveillance, lahat meron ako. Gusto mo ng hustisya? Sige. Kita tayo sa korte. Ibig sabihin nito, siya mismo ang nagdala, sa tatay niya sa loob. Hindi ko ba narinig ng tama? Ginagamit niya ang pinaghirapan ng dating asawa, para suportahan ang kalaguyo. At itong matandang babae, hindi lang nagsusugal, nagpa-divorce pa ang anak na babae. Anong klaseng pamilya ito? Ikaw, tumahimik ka. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsalita, ngayon pag nakikita kita. Nandidiri ako. Ubo-ubo. Lin Sheng. Hindi ba? Naiinggit ka lang kay Yaoyao namin, dahil nakaahon na siya, at hindi ka na pinansin. Hindi ka ba makapaniwala, mga walang kwentang paraan, pinapahamak mo kami dito. Sabi niyo, siya ay isang, walang kwentang delivery boy. Anong ebidensya ang meron siya? Sa tingin ko itong video mo, AI generated lang ito. Ikaw ay isang, nagpapanggap na pamangkin ni Chief Lin, mandarayang manloloko. Karapat dapat bang magduda sa ebidensya ng Ding Tian? Bawat rider, may record ng paglalakbay. Ang platform ng delivery na ito, ay pag-aari ng Ding Tian Technology, buong kontrol. Kumuha ng video mula sa loob ng kumpanya, hindi kailangan ng AI synthesis. Ano ngayon kung kontrolado? Isa lang siyang, walang kwentang delivery boy. Anong karapatan niya, na kumuha ng surveillance ng Ding Tian? Tama nga. Hindi naman siya ang CEO ng Ding Tian. Bakit siya tutulungan ng Ding Tian? Kayo naman ay, nagkakaisa, para gumawa ng peking ebidensya. Tingnan niyo lahat ito. Isa lang siyang taga-deliver ng pagkain. Isa siyang inutil, para lang makaiwas sa parusa. Sinasabi niya, na matutulungan siya ni Ding Tian. Isa lang siyang, walang kwentang, manloloko. Wala siyang karapatan. Ito ang appointment letter ng Ding Tian Technology. Si Lin Sheng ngayon ay ang bagong presidente ng Ding Tian, at ang buong kumpanya ay pag-aari ng pamilya niya. Kaya, si Lin Sheng ay isa rin. Oo, ikaw na gumagawa ng lahat ng paraan para mapalapit kay Chief Lin. Siya ang tatay ko, kaya siya, bilang isang halimbawa, ay hindi kailanman pupunta sa ganong lugar. Ikaw, iyan ay paninirang puri. Siya ang bagong presidente ng Ding Tian. Ano bang sinabi ni Zhang Hao kanina? Nagde-deliver ng pagkain. Presidente siya, sinisiraan ang asawa ng presidente, at ang biyenan ng hepe. Hindi ba't naghahanap lang ng gulo? Hindi ba't sarili lang ang sinisira? Imposible. Ikaw ay isang, walang kwentang tagapaghatid. Paano ka magiging presidente ng Ding Tian?
Napakayaman mo naman. Bakit kailangan mong magpanggap na tagapaghatid? Bakit mo ako niloko? Bakit? Bakit? Yaw yaw, tapos na. Nagalit na sa atin si Chief Lin. Tapos na talaga tayo. Isandaan at 10 ba ito? Sa harap ng Dingtian Technology, may nagkakagulo, pananakot at pangingikil, malicious na paninirang puri. Pakipunta kayo agad. Lin Sheng. Hindi, Ginoong Lin, ako, nagkamali lang ako. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nag-utos na gawin ko ito. Ako, nagkamali lang ako. Kayo, maawa na po kayo sa akin. Zhang Hao, ikaw talagang walang hiya. Ikaw ang nagsabi sa akin na baguhin ang testimonya ko. Ikaw ang sumire ng lahat sa akin. Lahat ito dahil sa iyo. Walang kwentang babae. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito. Yaw yaw. Yaw. May pinatay. Bilisan mo, tawagin ang ambulansya. Zhang Hao, ikaw na tao. Paano mo nagawa? Saktan ng anak ko. Makikipaglaban ako sa'yo. Anong iniisip mo? Iniisip ko lang. Kung si Chu Yao, hindi ginawa si Zhang Hao bilang huling pag-asa, at hindi ginawa ang tatay ko bilang pabigat, magiging iba kaya ang lahat. Sigurado ako. Pero sa ugali ni Chu Yao, kahit ulitin pa, pipiliin pa rin niya na tahakin ang landas na ito. Tama ka. Ubo, nakatalaga na siyang tahakin ang landas na ito. Hindi siya mapipigilan. Ipaalam sa legal department. Lahat. Ayon sa batas na ay proseso. Sige. Yishan Teknolohiya. Yaw. May magandang balita si Mama para sa'yo. Si Zhang Hao. Nahusgahan na siya. 5 taon ng hatol. Yung Audi niya, pati na rin ang natitirang ipon niya, ay kinuha ng korte para ibenta, para mabayaran ang utang mong 60,000. Pinuntahan ko siya. Nung kinuha ang kotse niya, umiyak siya na parang aso. Ang tatay mo nasa kulungan. Binugbog si Zhang Hao. Kaya naantala ang paglabas niya ng 1 buwan. Kakalabas lang ngayon. At saka yung Kuya Sheng mo. Ngayon siya na ang presidente ng Dingtian. Kaya naantala ang paglaya ng 1 buwan. Kakalabas lang ngayon. At saka yung Kuya Sheng mo. Ngayon siya na ang presidente ng Dingtian. Kasama niya yung babae sa pamilya Xiao. Magkasama sila. Nung nasa palengke si Mama, narinig niya. Nakita silang magkasama. Bagay na bagay sila. Yaw. Gising ka na, pwede ba? Kasalanan ni Mama. Hindi dapat ginawa ni Mama. Nakipaghiwalay ka kay Lin Sheng para lang sumama kay Zhang Hao. Magising ka naman, pwede ba? Minura mo ang nanay mo. Yaw. Kasalanan lahat ito ng tatay. Sinira ka ng tatay mo. Sinira mo rin ang pamilyang ito. Tay, gising. Gising ka, tingnan mo si Papa. Pwede ba? Yaw. Kasalanan mo lahat. Ikaw ang sumire kay Yaw. Dapat sana makakapasa siya sa exam. Dapat sana makakasama niya si Lin Sheng sa magandang buhay. Ibalik mo sa akin si Yaw ko. Ibalik mo sa akin si Yaw. Ibalik mo si Yaw sa akin. Mag-exam sa gobyerno. Makapasa. Bibilhan si Shengge ng malaking bahay.
Malaking bahay. Hihihi. Narinig ko. Pagkagising niya sa ospital, ganito na siya. Minsan natatandaan ko ng malinaw, minsan ay nakakalimutan ko na lahat. Sabi ng doktor, ganito na lang siya palagi. Sabi ng doktor, ganito na lang siya palagi. Wala na akong kinalaman dito. Tara na. Si Xiao Bao ay nasa bahay. Baka nag-aalala na siya. 不在沉默中掉落，做一朵狂风也遮不完凌云中开不败的冷冻花，写上结局光，让我一起洒。 Kuya Sheng. Naway maging masaya ka. Hihihi.